Good morning at lahat sa mga taga-Israel. Mayroon ba Israel dito? May Amerika pa rin. Good early in the morning. Amerika meron. At isa din sa mayroon din taga Europe. Mga taga Europe, good morning po sa lahat. Yan po. Okay. So, ano na ang ating desisyonan? Yung desisyonan. Mayroon na pa tayong napag-desisyonan. Yung sa Ebanghelyo, dito muna tayo sa first reading po. So ano yung mga deciding factors na ating mapagnilay o naninilayan niyo po sa first reading, ayon sa first reading? Okay. Titingnan natin ulit kung sino yung bumasa sa first reading. Sino ba yung bumasa sa first reading? Para ating makausap. Sino pong bumasa sa first reading po? Si Sister Ludina po. Sister Ludina, are you still there? Brother Ike, ako po, kahit hindi po ako ang bumasa. Sige po. So, ganito na lang. Para matulungan natin ang ating mga sa anong pagbasa po, para matulungan natin ang isa't isa kung ano mga prinsipyo ng ating makukuha sa unang pagbasa. Nandyan ba sa unang pagbasa ang sinasabing ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako? Yes po. Kasi po nangako uli siya eh. Kahit nagkakagulo na po yung Israel, nangako po uli siya. Parang sinabi po ng Diyos, hindi siya makakalumot. Patuloy siyang nagbibigay ng pag-asa. Tapos nangako na naman siya para sa pag-iika dahil may malasakit siya sa Israel. Yun po. Di ba? Yes po. So, totoo yan kasi nirenew niya ang kanyang pangako na dito sa chapter 31, sa bago ito chapter 31, nandoon na yung ipapatay si Jeremiah kasi sinaway sila. Tapos sinabihan na mapailalim tayong lahat sa Babylonia, mapailalim tayo na Nebuchadnezzar, ng hari ng Babylonia. Ay nakatotoo yun. So talagang mawatak-watak na naman sila, masira naman ang templo, second destruction sa temple po. Okay, second destruction sa temple. So nangyari yun, napunta sila doon. Okay, yung nangyari na iyon, tapos pinapangangakuhan na naman na bumalik kayo at mayroong panahon na bumalik at magkaroon kayo ng sagana, mga tanim, lahat-lahat, mga biyaya. Yes po, yun ba ang movement? Nakita niyo yung movement sa first reading? Yes po. Amen. So, ibig sabihin hindi talaga nag-iwan ng Diyos na siyang tapat sa kanyang mga pangako. Okay. So, sa tapat ng kanyang pangako, para later on, nakikita ba ninyo na may clue din na makikita sa buong o sa maraming bansa ng Israel po at siyang pinili ng Diyos at siya pong mangunguna sa lahat ng pananiwala sa Diyos. Nandiyan ba? Nabanggit ba? Na makita sa lahat ng bansa o maraming bansa na ganun po ang pangako ng Diyos tapat sa Israel at siya pong pagtitipunin muli, masagana at titingilain ito sa mga maraming bansa. Nandiyan ba sa first reading mo? Yes. Opo. Amen. Okay. So, yun. Ito na mga kapatid. Nandiyan ang pangako ng Diyos sunod-sunod. Ito na ang susunod na tanong. Talagang pinangakuhan, pinili ng Diyos ang Israel. Anong mayroon ng Israel na ito? Bakit sila pa ang pinangakuhan at pinili ng Diyos? Okay, sige na. Sinong sumagot? Mag-participate po. Bakit sila pa? Allah. Kasi po yun ang kanyang yun po ang kanyang bayan eh. Kaya pinangakuan niya uli yung bayan ng Israel na ng kanyang pagpapahayag na wala hanggang pag-ibig, malasakit sa Israel. Sa pangakong muling itatayo ang bayan mula sa kanilang paghihirap. So kasi sa umpisa siya pinili ng Diyos. Okay, pinili ng Diyos. Okay. So ngayon kasi wala naman ang mayroon ng Israel. Pinangakuhan lang. Hindi naman tapat ito. Matigas naman ang ulo. Hindi naman ito mga mabait. Hindi naman ito mga banal. Makasalanan nga eh. Di ba? So walang-wala sila eh. Pero pinangakuhan, pinili pa rin ng Diyos. Okay. So ito na naman ang tanong. Okay.
dahil sa pinangakuhan sila pinili ng Diyos. Sila lang ba ang sinasabing pinili, talagang pinili ng Diyos, pinangakuhan ng Diyos? Sila lang ba? O, ito na tanong nga. Bubukas tayo sa Hindi ibang... sige Lahat nga. po. Sige. Sa lahat po. Lahat Lahat po po. ng bansa. Okay, so ibig sabihin, may pinili talaga na tao, unang lahi, sa halip na lahat ng lahi agad-agad. May una talaga, yung may priority. Okay. So may tinatangi ba ang Diyos na sa dahilan tinatangi lang siya kasi mayroon siyang lahat ng privileges at yung tinatangi na paborito talaga at favoritism lang talaga? Hindi naman. Di ba po? Kasi ang Israel ay siya pong mag-introduce, magdala sa lahat ng mga bansa para makita ito at titingilan sa lahat ng bansa at matututo patungkol sa Diyos. Di ba magpapadaloy ito? Di ba lalampas sila sa buong mga nasyon, sa buong bansa, sa buong mundo. So, ganon sana ang movement. Okay, ganon sana ang movement. Pero palagi nilang nilagyan ng balakid sa kanilang sarili, pansarili lamang ano tawag doon, inangkin na nila na sila lang pilihan ng Diyos at sila lang maligtas, sila lang lahat. Yun na. Tapos mayroon silang mga iniit sa puwera, mga pulubi, mga ano pang mga lahi na hindi ka nais. So, ibig sabihin, ay kami lang kasi ang pinili ng Diyos at kami lang yung iligtas niya. Kaya nga itong exclusivity ng mindset na ito ay mali at maling pag-interpret sa Bible. Kasi isip ng mga Hudyo lang iyan. O Hudyo. Hudyo, mga Pilipino ba? Nag-isip man ganon? Hudyo ba o Hudyo? Mayroon bang iniisip ng ganon ng Pilipino din? Na kami lang, sa amin lang ito? Mayroon bang ganon? Sa Pilipino, Sa ibang meron po. Sa ibang religion po. Okay, sa sekta denominasyon, ganun din. Hindi lang sa sekta denominasyon, sa mga pamulitiko din, sa mga community din. Ay kami lang, sa amin lang ito. Hindi ka pwedeng makisama muna. Ay, pangit yan, di ba po? So, kaya nga maling interpretasyon. Kaya nga sa sekta denominasyon, pag sinabi, kami lang maligtas, ay nako, siraan mo talaga ang salita ng Diyos diyan. Kasi sa pamagitan ninyo, maliligtas ang lahat. Ay, hindi pala eh. Ang buti na lang kasi hindi naman talaga kayo eh. Iglesia ni Cristo, sekta denominasyon mo, Testimony of Jehovah, hindi naman kayo. So magitan ng Kristiyano Katoliko, mula sa Kristiyano Katoliko, maliligtas ang lahat. Ganun po ang sinususundin natin mula sa mga apostoles, mula kay Kristo, mula sa Kristiyano Katoliko, hindi po sa Iglesia ni Cristo o kung sa sekta denominasyon man iyan. Okay? Kasi bakit? Hindi nga sila original, hindi nga sila kinukahan, yung sila ang inutusan. Okay? Sila ang kalili na magpapatuloy sa misyon, na magpapatuloy sa kanila, hindi po. Okay? So, yun ang mali. Okay, yun ang mali. So, hindi sana ang kinin at sarilinin naman. Pero hindi nila, totoo naman, hindi naman sinasirali, kaya nga binabahagi nila. Binabahagi nila ng kategorikan. Yung ibig sabihin, yung paglihis sa tamang daan, no? Sa Kristiyano na patnubay. Kasi yung iba, Kristiyanong patnubay, pero nailihis na daan. Yung isa mula sa Kristiyanong fake news. Fake news pala. Okay, so bakit pinadaanan ko itong mga lahat ng ganito? Kasi yun po ang nangyari sa sinasabing universal calling for salvation. No, yung pangkalahatang kaligtasan na tinatawag expansion o kalahatang kaligtasan na panawagan ng Diyos para sa ating lahat. Hindi lang sa Israel. Sila lang po ang priority na maunang tao konkreto bigyang ganap na mapadaan ang pamilya ng Mesiya. Ang ibig sabihin si Jesus na anak ng Diyos, bababa kasi at madaan sa isang pamilya as isang lahi. At pinili itong lahi na ito kahit na makasalanan at para lang mabigay ganap konkreto ang kaparaanan ng Diyos. At hindi lang yun pahinto mo pa sa ilalim at sa kanila lamang, kundi maging kalugod-lugod sana silang mapagdalaw ng biyaya na ito para sa lahat sa katawan. Hindi. In-exclusive ito sa mga Hudyo. Kaya nga nanatili silang ibig sabihin yung connotation na mga Hudyo talaga. Kaya nga sa Pilipinas ay mayroong ganun po, mga Hudyong isip. Yan po ha? Ay, buhay. So, connotation ang tawag doon. Okay? So, hindi talaga yung original ng meaning na sana ay sa pamagitan ninyo ay magkaroong kapahingahan
kaligayahan, kasiyahan, ang lahat po. Eh hindi eh. Lalo na mga mayaman, mas lalong naghirap ang mahirap, ang mayaman. Kasi kami lang sa amin lang ito. Mas lalo silang, ano tawag doon, mapangling lang, mapagnakaw, at nanakawan ng lahat kasi sa kanila lang daw ang mga biyaya sa mundong ito. Kaya nga marami ding pinapatay, maraming mga pagkitil sa populasyon, sa mga leader sa mundo, sa politiko, ay maraming ganun. Kasi para ang mundong ito ay para sa kanila lamang. So, pangit, di ba? So, talagang mali na. Ibig sabihin sa may pananampalatayang Diyos, ay talagang mali. Okay, yan ang din natin pansin. The universal calling of God for salvation ay para iyan sa lahat. Okay, pupunta tayo ngayon sa gospel. I-apply natin yung sinasabing universal calling of God para sa lahat. Okay, pupunta tayo. May panauhin na Canaanite woman sa gospel, sa ating gospel ng Matthew, may Canaanite woman. Nandun si Jesus, nandun din mga apostoles. Ano nangyari? Dumating yung Canaanite woman kasi napunta nga si Jesus sa lugar na malayo, yung Tiro at Sidon, at yung doon sa Tiro Sidon ay yung lumabas na yon sa teritoryo ng mga Hudyo, Palestina o Israel ngayon. So lumabas na sa kalayuan na yun sa dakong northwest yata, northeast, hindi ko alam sigurado kung sinong Israel dyan o makatingin sa mapa, tingnan nyo kung saan yun, sa northeast o west ba yung Tyre at Sidon. Tapos nanoon yung Canaanite woman, ay natural kasi area iyon na walang hindi mga Hudyo, okay, mga pagano. So dahil diyan, napapunta si Diyos na badaan, nandoon po yung babae na nangailangan na Canaanite woman, sumigaw. Jesus, son of David, have mercy on me, have pity on me. Ganun ba ang sigaw? Binanggit ba niya ng Jesus, son of David, have pity on me, have mercy on me? Ganun ba ang ginamit sa salin po? O wala nang sinabi? Sinong bumasa? Sinabi po, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak Okay, kong so ibig babae. sabihin, yes po, so talagang ginamit niya uli yung mga taludtod na iyon na nakakaalam ay mga Hudyo lamang. Paolo Francasini. Okay? Okay, gracias. So, yun, intermission kasi medyo dapat trabaho lang tayo. Okay, Son of David, happy to me. Sa mga tuwid, itong Canaanite woman, nakakarinig ba ito o Hudyo? Hindi naman si Hudyo eh. Bakit mayroon siyang taludtod na gano'n? Di ba po? Ang nakakaalam sa Son of David, yung mga Hudyo talaga. Ito, hindi naman ito Hudyo. So, ibig sabihin, palagay natin na naririnig kasi niya. Okay? Na ito papadaan ang Isus, Panginoon. Pero kakaibang pagkarinig na yan. No? So, deep inside her, kasi mayroon siyang lubha o talagang pangangailangan at talagang isinasabuhay na niya iyon. Pag sa panahon na dadaan na si Jesus o maparating man sa lugar nila, kasi narinig na nga niya ang mga himala, mga pagpagaling, ganon din. Nasa isip na niya, ganon pala ang titulo, ganon pala kasikatan ng iyan Jesus, anak ni David. Tinuulit niya iyong mga kapatid. Dahil ba sa kanyang pagkakalam, panampalataya mo, hindi naman si Hudyo eh. Di ba po? So, matindi ito ha. So, mapag-isip tayo na itong babae na to na may kalayuang lugar at narinig pa rin niyang balita na iyon at isinasabuhay niya ang salita na yun, anak ni David, pagmadaan ka lang sa aking harapan kasi ako'y may pangangailangan, anak ni David, happy din at magkaroon akong kagalingan sa kanyang hinaing. Ano yung hinaing niya? Dahil po isang anak niya ay inalihan ng demonyo. Okay? So, ngayon, palagay natin na lahat po ito na konsekwensya lamang sa kanyang deep na taimtim na pag-unawa sa kanyang pagkakarinig. Kasi hindi pa naman niya nakita, hindi naman si Hudyo. Okay? At sinasabuhay niya yung salita niya, anak ni David, ganun pala. Ganun palang balita. Okay? E nadaan, napunta sa kanilang lugar. Okay? So, ngayon, ito naman ini-interrupt. May intermission sa parte ng mga sino yung nag-interrupt sa sigaw sa paglapit ng sino po nang interrupt po paglapit ng babae na ito kay Jesus. May interruption, di ba?
Sino po naging pira? Ala. Isa pong nandoong alagad niya. Sabi niya po, pagbigyan na nga po ninyo. Kanang umalis. Ayaw po umalis. Kasi Oo, sunod na imagine. sunod po eh. Imagine, interrupt ka, sabihan ka pagbigyan. Para na matapos, hindi na mag-ingay yan, di ba po? Grabe naman. So, sa umpisa pa lang yung salita na yan. So, walang-wala talaga, di ba? Kananite woman, hindi Hudyo. Talagang binabaliwala, no? Tayo yan. Ano ba yan? Sino ba yan? Yung mga ganyan, no? Di ba? Kung ipapalawakin pa natin diskurso ngayon sa ating kapanahonan, ganun talaga. Mamalitin ka talaga. Kasi hindi ka kahanay, hindi ka kabilang. Nangailangan ka nga, pero hindi ka rin Hudyo. Yun ang unang subok. Matindi yun. Unang subok talaga. Sakit, no? Sakit. Pagbigyan mo na. Pagbigyan mo na ito. So, sakit. Hindi ba kayo nakarinig din ganyan? Pag ganyan yung salita, pagbigyan. Di ba? Hindi mo naisip. Pagbigyan mo na lang yan. Para mahinto na yan. Hindi na yan mainit. Di ba? Masakit din yun. Di ba? Mga kapatid, masakit ba? Grabe naman. Pagbigyan mo lang. So, yun po, hindi yun basta-basta masakit nga yan. Kasi bakit? Kasi inisip ng mga Hudyo ito, na talagang sila lang kasi. Kaya nga, unang panalita mula sa mga apostolis. Negatibo ha. Nais ba nila yun? Mabit sa kultura nila kasi ganun ang pagkakaiba ng mga Canaanite, taga-Tyre, Sidon, ng mga pagano kaysa Hudyo. Malaman natin sa sekunda nga tanong, salita ni Jesus. Di ba, nag-insist ang babae at anong sagot ni Jesus? Yung pangalawang subok. Binibilang natin subok ito. Yung sagot ni Jesus po. Ano yung sagot ni Sa Jesus? mga tupang naliligaw na sambayan ng Israel lamang ako sinugo. Imagine. Imagine ninyo na ang apostoli na pagbigyan. Dito na naman kay Jesus. Salita ni Jesus, ang sakit doon, no? So, hindi naman ako napunta dito eh. Kundi sa mga sa mga Israel naman ito ako sinugo. Ibig sabihin, ito yung contradiction, no? Tingnan nyo ha. Si Jesus napunta sa lugar ng Tyre Sidon. Mga paganong lugar yun. Bakit sinabi niya ganon? Kung hindi iyon pagsubok lamang. Hindi sana sabihin ni Jesus yun. Kasi alam ni Jesus na doon na siya eh. Di ba? Environment na yun sa mga pagano. Sa masasabihan ka pa na pumunta siya, naparito siya dahil sa mga Israel. Sana doon siya nagsalita sa loob ng teritoryo ng Israel. Eh hindi. Ibig sabihin, sinubukan na naman, pinarinig na naman, mas lalong masakit pa. Nakita nyo ang gradation, yung sinabing level up ng pagsubok? Kanina, pagbigyan na nga ninyo ito, medyo magaan-gaan pa yon. Yung number 2, masakit na masakit. Kasi, hindi naman ako rito. Dahil sa iyo, sandali sabi, no? Dahil sa inyo, kundi sa bayan Israel. Nakita na nyo, umakyat ang pagsubok na matindi, no? Nakita niyo mga kapatid? Sa sagot ni Jesus? Amen po. May discrimination. Amen. Grabe no? Matindi yan ha? Ay, hindi pa rin siya nahinto. Hindi talaga nahinto. Nag-insist. Nandito yung perseverance. Nandito yung katatag ng panampalataya. Nandito yung determination. Nandito yung courage ng isang babae na ito. So, yung mga binabanggit ko, panampalatayang matatag. Determination. Courage. Matindi ito, perseverance. Ito yung mga qualities na makikita natin sa buong isang dalanginan, sa buong isang prayer po. So, sana, ito yon. Ito yung mga puntos na gusto natin ipabas. Na sana sa lahat nating pagdasal, sa lahat nating dalanginan, sa lahat nating pagsumamo, hindi lang ito paparating, papaabot, paparinig, kanino man, kay Jesus o sa ating mga kapwa, kasi tinutugunan lang natin ang kailangang person. Hindi po. Kahit sa iba iyan at ginagawa lang tayong daluyan na ipagdasal nyo, kupit dasal nyo, gamit pa rito sa lahat ng dalanginan. Ang sinasabing, nadalangin ba tayo? May formulated prayers, Hail Mary, Rosary, Our Father. Nandyan ba palagi ang sinasabing panampalataya na may pananalig? Tawag doon? Nagtiyaga talaga na anong tawag doon? Yung matatag na panampalataya. Nandyan ba? Sa panalanginan na yan? Nandyan ba yung perseverance? Nandoon ba yung determination? Nandoon ba yung courage?
mas lalo pang dinagdagan yung pagpakumbaba. Di ba po? Yun ang pangatlong subok. Doon tayo pangatlong subok. Kasi nag-insist siya eh. May gradation na. Tumaas na yung pagsubok. Ano yung pangatlong pagsubok na medyo masakit? Mas lalo mas sumakit. Ano yung ang sagot ni Jesus? Kasi Hindi dapat Kasi- kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. imagine, tuta. Sasabihan kang tuta, aso. Grabe naman. So kanina, sa priority, tao-tao, Israel, pagano. Dito talagang hindi. Ang sakit. Mas lalong sumasakit, di ba? Umaaray, di ba? Hindi ka na tao, ang tratar doon. Aso. Pero ang ganda ng response ng mayroong pagpakumbaba. Matindi na anong response ng isang babae po? Sige po. Ito yung pinapakita lang natin. Apo. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Ay doon po na-touch, nagpakumbaba si Jesus. Bumaba ang ere ni Jesus. Wow, palagay natin mayroong ere si Jesus. Bumaba talaga, matindi, touch na touch siya doon. Ibig sabihin, natalagang sa lahat ng pagsubok na iyan at tumutuloy at nagpapatuloy ka, hindi ka na, hayaan mo na lang isang beses, dalawang beses, tatlong beses. Sabi mo, hindi nga ako niresponde ng Diyos. Ay hindi. Talagang na-touch mo pa rin at natusok mo pa rin ang puso ng Jesus sa magitan ng pagkumbaba niya. Matindi. Matindi mga kapatid. Makita mo talaga sa lahat ng iyong prayer, personal, communal, community. Tingnan nyo ang mga characters, qualities nito. Yung matatag na pagdasal, perseverant sa mga pagsubok, kasi sinusubukan tayo, hindi naman automatic, one time, big time, nabibigyan ka agad ng Diyos. Kahit na sa iyong pangangailangan, ha? Talagang susubukan ka talaga. Tapos, perseverant, courageous, at ang tawag doon, determined, na till the end, the part. Ibig sabihin, till the end, susundan mo talaga at itsulong mo ito. Bakit po? Ay nagpakumbaba ka naman eh. Diyos naman ang pupuntahan mo. Diyos naman ang sasama sa iyo. Diyos naman ang hinihilingan mo eh. So pag tao lang yan, pag bagay lang yan, kung sino-sino pa, hindi po, pwede yan alisan, pwede mong bitawan. Pero pag ang Diyos po, pag siya mong talagang sinachallenge at hindi mo siya bitawan, hindi ka rin bitawan ng Diyos. Pagbigyan ka talaga sa iyong hiniling. At doon po, natusok ang puso ng Diyos Jesus sa malaking pagpakumbaba ng babae. Anong hanga niya? Hanga niya, di ba? Hanga, grabe hanga, no? Paano yung sinabi ng may akda? Ang akda lang sabi. Humanga si Jesus eh. Ano sabi sa may akda? Napakalaki ng iyong pananalig, mangyayari ang hinihiling mo. At noon di Matindi. gumaling ang kanyang anak. So wow. So from that moment on, talagang wow. Ang tao talagang pag sinabing Diyos kasi ang aking pinupuntahan, Diyos kasi ang aking dinadalangin. Hindi, totoong Diyos ito eh. Kaya huwag kang sumuko kapatid. Kasi nasa hulihan pa rin. Diyos pa rin ang kakapitan, Diyos pa rin ang kakapit din sa iyo. So ganun po ang mga ating pag-analisar. At itong lahat na ito dahil sa dalanginan, dahil sa kabanalan, dahil sa sinabing kaligtasan para sa lahat, ay dyan po mag-employer, ibig sabihin ma-employed, ibig sabihin gamit natin ito. Sa ating paglalakbay bilang Friends of the Val, Catholic Defenders, ginagamit at magpapagamit tayo, magpapadaloy, na hindi lang mamanatili ang sarili, kaya nang inisip ng mga Israel, na kami lang o tayo lang ang biniyahan ng Diyos at pinilit ng Diyos, kundi it is not a privilege to remain to us alone, but it is a responsibility to move on and to let it be shared with others. Kasi hindi naman to sa akin o sa iyo o sa kanila manatili, sa tao na yan at sa tayong mga tao para naman to sa lahat po. Babagian, magpapadalo. So, di ba? Klarado na mga kapatid? Okay na ba? Nandyan pa kayo? Amen po. Okay. So, ganun lang yan. So, dahil dyan nga tuloy-tuloy ang pag-renew ng God, ni Jesus, ng Panginoong Diyos sa Israel,
na tayo pong mga populo, tao, sa kanya ng kaharian, hindi na yung tinatangi. Mayroon na kasi inumpisahan, tapusin natin ito. Matindi, no? Kung tayo may dinagdag lamang o walang problema, kung tayo pagano noon at ngayon Kristiyano, yes po. At tapusin natin ito, ibig sabihin, kaisa natin ang Diyos. Sa kanyang misyon, magpapadaloy. At magpapadaloy, magbigay kagalakan, pagtulong, sama-sama ang tawag doon, makikibaka sa pagpapaunlad sa pananampalatayang Kristiyano. No, non c'è. Senti, ma i stranieri erano uno di ieri che sei guarda, ma non dovevano andare. Qua. Cercavano di Ah, sì, qua. Vediamo. Sì, c'è il momento di... io avevo camminato dall'altra parte. Ah, no, sempre qua. Okay. So, permission mo na dumaan kasi nasa trabaho lang tayo. Okay na? Pwede kayong magpaluok ng mga tanong mga kapatid, ha? Para mas lalong mapayaman natin o mapalawak natin. Pagbasa pag Bible study po. So, pwede na po. Sa ating pag-Bible study ngayon, pwede kayong magpaluok para mas lalong mapayaman, mapalawak natin. Inaaral. Okay na? Hello, pwede na po kayo? Okay na mga kapatid? Hello? Are you still there? Brother, sa akin, okay na po lahat. Naiintindihan po Okay. natin. Naiintindihan Okay. po na lahat, namin lahat. Na tayong lahat ay kailangan mayroong patience or perseverance sa buhay. And then, isipin natin, there is always hope. And there is always faith. There is hope if you have faith. And for everything, ang tinuro natin ng Panginoon sa atin, na we should have love sa kapwa. Magmahal tayo at umasa tayo at magsumikap tayo. Magkaroon tayo ng pag-asa sa buhay ng may guidance ng Panginoon. Yun lang po ang tingin kong aral natin, nakuha natin ngayon. Yun po. Yes po. Salamat po, Maganda na. Maganda. So, ibig sabihin, yung sinasabing mga aral dito, yung mga sequence ng mga pagsumamo, pagdasal, nandun yung mga qualities na yun. Ma-apply naman ito sa lahat, ha? Hindi lang sa dasal nga eh. Yung pagpakumbaba, mayroon kang ayusin, mayroon kang gusto mo successful na matupad sa buhay mo. Nandoon pa rin yung pagpakumbaba, determination, courage, hope, yung strong faith mo na matapos ito at magagawa ko ito. Di ba? Gagaling ako rito. So, nandoon po, hindi lang sa panalangin namin. So, sandaling sabi, anong pagkakaiba natin sa mga taong may panalangin, may panampalataya? Kaysa, wala. Ibig sabihin, the same parang ma-employee dito eh. Ibig sabihin, mga gamit dito. So, anong pagkakaiba natin? Sige nga, ito nga babawalian natin. Anong pagkakaiba nyo o sa kanila na walang panampalataya o pagdarasal na ganito? Na magamit naman ito lahat sa buong, ang tawag doon, pagsusumika, pagtitiis sa buhay po. Magamit ito lahat. Anong pagkakaiba, sisters and brothers? Sinong gusto sumuko? Ano po ang tanong? Ang tanong po, yung pakumbaba, determination, patience, ito ay lahat. Ma-apply ito kahit na wala kang panampalataya, panalangin. Ma-apply ito lahat. Eh ngayon, anong pagkakaiba? Natin sa kanila na walang panampalataya, walang panalangin. Ma-apply ito sa lahat ng kanilang tapusin, na gagawin sa buhay. Ma-apply ito. May pag-asa. Ma-apply ito lahat. So ano lang pagkakaiba po sa atin kaysa kanila?
Kasi maraming nag-successful ang buhay. Wala namang Diyos. Ano pagkakaiba ngayon? At nagamit nila ito lahat. Lahat nagamit nila ito. Kaparaanan, qualities nito. Good qualities po. Human qualities. Sige po. Ang Ganda to, pagkakaiba po, Hmm. sa akin po, ang pagkakaiba ng magkaroon tayo ng qualities of faith, hope, and love, at saka determination and perseverance. Ang pagkakaiba natin, talagang masasama tayo sa buhay na walang hanggan sa Panginoon dahil yun ang gusto niya. Tahakin natin ang tamang daan tungo sa Kanya, pero kailangan nito ang ating virtues and wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Yun po ang pagkakaiba natin sa kanila. Okay. So, ibig sabihin, while we are guided with the Lord here on earth, tapos may hantungan tayo na makapiling natin ng Diyos eternally. Di ba may mga tawag doon? May gantimpala. Ganun ba, sister? So, habang ginagawa natin ito, kasi may panampalataya, may panalangin tayo sa Diyos, Opo, hindi lang ito. Oh, okay. yun Hindi po na ang ito magtapos inaasahan dito. natin. Opo, Hmm. tama po. Kasi kaya tayo may pag-asa, umaasa tayo at nananalangin. Umaasa tayo sa pagsunod natin sa Panginoon, masasama niya tayo sa buhay na walang hanggan. Yes po. Okay. So madaling sabi, kung employed ito sa kanilang kaparaanan, sa kanilang pagsaksi sa buhay ng iba na walang panampalataya, ang sa kanila kasi, ang sabi doon, mga common na verses sa Bible, eat, drink, you will be successful, enjoy life, for life is too short, and life after all this is nothing. O, di ba? So, pag wala kang Diyos, ay sige, mag-success ka, employed mo mapagpakumbaba, pasensya, kung ano-ano pang gamit dyan, courageous, determined, pero ganun pa rin. Life will stop here, and then wala ka mo pala kasama ang Diyos sa langit. O, di ba? Kakaiba, no? Cosa ho preso tutto Matteo? La bolletta l'ho presa Matteo, c'è altre cose? Presa, la presa. L'ha presa? C'è altre cose? No. No, cerco. Okay. So, okay na mga kapatid. So talaga, no? So kakaiba talagang nakilala natin ang Diyos sa lahat na nating pagpasalamat, paglingkod, pagsamba sa Kanya. At yung iba na wala po, kahit nagamit nilang pasensya din sila para gusto nilang masaksis ang buhay nila. Umaasa sometimes, kung hindi umaasa, ay nag-suicide, ng mga ganyan po. So, ang dami talagang limitasyon pag wala ka sa Diyos. At ang lahat na ating mga direksyon, habang pupuntahan natin ang Diyos, siya pa rin ang gumagabay sa atin. O, di ba? Samantalang ang taong walang panampalataya, walang dalangin, pero nandoon yun na sa kanya, isip lang niya parang hindi dinadalangin niya. Pero wini-wish, desire niya sa buhay niya na ganun po ang mangyari, walang Diyos na sumasama, walang kinikilala ng Diyos. At later on, ganun pa rin sa tungan niya. Hindi pa rin Diyos ang mapuntahan at maabutan. Di ba po? Ang sigla sa bawat Kristiyano na may panampalataya at may dalangin. Samantalang ang tao na walang panampalataya at dalangin ay talagang ang kasiyahan niya ay dito lang sa mundo. At let's eat, drink, enjoy life, for life is too short. You will be successful, you will be rich. Ganun po. At wala tayo mapupuntungan after death. Amen? Talagawi. So, mapadaloy lang mga kapatid, continuous lang. Ang ating kapatid na Sister Josephine, nakita natin siya yung nag-lack. Ibig sabihin, we miss her because sa tuwing nandito tayo sa Miyerkules o sa Friends of the Bar, siya po ang may anong tawag doon? Hindi talaga mag-absent na magtatanong. Amen po ba? Ngayon, na-miss ko siya kasi wala na tanong na Josephine. Amen, sisters and brothers? So, ganun ba? Na-miss ba natin siya? Amen po. So kayo pong na-meet niyo personal, kayo na makapagsabi kung sino siya. At sa akin dito na mas malayo lang ako. Ganun naman talaga. Yung curiosity, yung learning what she would like to learn, ay ito na ang sasabihin natin na
sa kaluluwa niya, spirito na mapunta sa Diyos, malaman niyang malalaman ang kanyang mga dapat pang itanong. Amen? Talaga, no? Ang Diyos na po ang puno sa kanya sa piling ng Diyos. Kung lahat ng pagtatanong ay tinatanong niya dito pa sa mundo, life is too short, may hangganan, at doon po, masasagot at sasagutin siya ng Diyos. Salamat. Puri ng Diyos po. Sister Evelyn. Tapos na po ba, at Sister Bobby? Okay na po ba si Yes. Brother? Okay na yun po. Pag wala na kayong ibang tanong dyan, so, related or not related, Oh, pwede rin po. actually po kanina, Brother Ike, nung hindi pa kayo dumarating, marami na pong na-share tungkol doon sa Ebanghelyo. Lalong-lalo na po doon sa babaeng Kananea. Okay. Yung pong mga na-share tungkol po dun sa kanya, dun sa Ebanghelyo, tungkol po dun sa manalangin ng may pagtsatsaga, magtiwala ng buong puso, at huwag mawala ng pag-asa. A te era arrivato qualcosa per me? Ok, non c'è. Vabbè, si trovo qui non c'è. Vabbè. Ok, Un pacco, un libro. salamat po. Connect natin sa lahat ng mga pagbasa. Yung kanina po, yung bago po kayo pumasok, Brother Ike, marami na rin pong na-share tungkol po dun sa, yun nga, yung na-mention ko, yung sa babaeng Kananea. Yung matututunan natin sa kanya na yung katapatan niya, yung pananalangin niya po ng may pagtsatsaga, yung pagtitiwala ng buong puso, at yung hindi siya nawawalan po ng pag-asa. Na yung panalangin niya lagi nagmumula sa puso, yung meron po siyang tunay na pananampalataya. At saka yung nakita natin, sister, na kakaibang ina, no? Ina ito eh. Ibig sabihin, yung Yes po. dinalangin ko, yung dinalangin ipinaabot niya sa Diyos, talagang kakaibang ina talaga, no? Talagang hamakin man ang lahat, may balakin man yan, talagang sugod siya, no? Sugod talaga, no? Opo. Talagang yung Panginoon, doon na, yun na nga at the end, Jesus pa rin ang natusok, no? Ng puso. Sa puso. Talagang strike na strike, no? Na yan, matindi ang paghanga niya sa babae. So, yun po, sa lahat ng mga ating mga pagdasal, panampalataya, iniibig naman tayo ng Diyos, pero maibig pa rin ang Diyos pag sa panahon na tayo nagpakumbaba at in a way of expressing in our prayer, cumulative prayer, o ano man ating mga hilingin sa ating mga expression, mayroon itong pagtingin na nagpakumbaba na walang-wala ka sa Diyos. At isipin mo siya po ang magpupuno at magpagaling kung anumang lahat-lahat na kulang tayo. So, at doon masabi natin, ang Diyos po ay lalapit sa iyo kasi hangarin mo, desire mo, na mapagaling ka kung anuman iyang kahilingan mo sa buong pagpakumbaba. Tunay nga malampasan at nilampasan mo nga ang lahat ng mga binibitawan mo ng mga salita, kung ano man iyan, lampasan mo rin iyan. Okay, hingi ng patawad, pagsisisi kung ano man iyan. Basta isipin lang natin na kakaiba ito, Diyos ang ating pinupuntahan, Diyos ang ating hinilingan, hindi ito tao. Pag tao lang yung hinilingan, ay pwede na, ayaw ko na, hindi naman yan magbigay. Di ba po? Ito ay Diyos eh. Di ba po? So, klarado ito, klarado ito sa gospel. Amen po, amen. Okay. So, hindi tayo atras susuko. Hindi nga tayo sinusukuan, inatrasan ng Diyos. Iniwalayan, iningatan at iniaruga. Minamahal tayo ng Diyos. Kaya nga lahat ng mga ang tawag ditong kaligtasan para sa lahat, magpadaloy tayo mga kapatid, magpadaloy tayo. Kasi marami pang hindi natututo na unawaan ang pagmamahal ng Diyos at ang sa kariyan ng Diyos ang siyang umiibig. Palagi tayo niyang hinasahan, nagamit ang ating responsibility
at malayang pagpasya ng mag-Israel, naibigin at maging paglikuran natin siya. Amen po. Tsaka maganda rin po kasi Amen. Brother Ike na, 'di ba, mas magandang mapalapit tayo kay Lord. Kasi pagka meron tayong Diyos, may kilala tayong Diyos, may may kapayapaan tayo sa gitna ng mga problema. Hindi naman ibig sabihin na Yeah. wala tayong pagsubok, pero pag alam nating may Diyos na kasama natin sa bawat laban, hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Ito po yung Yes. yung panalangin natin na nagbibigay sa atin ng kapanatagan na hindi natin kayang ibigay sa sa ating sarili, di ba? Tapos meron tayong mga pag nandiyan si Lord talaga, may direction tayo sa mga desisyon natin eh. Bago natin ginagawa yung isang bagay, natututo tayong magtanong muna, Lord, ano po ba yung kalooban nyo? Kasi So, ito po matindi. yung pananampalataya natin. Ito po kasi nagsisilbing gabay sa ating mga yung mga desisyon natin sa buhay, hindi po ba? Tapos meron tayong mga may malaki yung nabibigay na pag-asa sa atin. Kahit minsan imposible na po yung sitwasyon, yung dumadaan ka sa mga challenges, hindi tayo nawawala ng pag-asa. Patuloy tayong lumalaban, nagtitiwala. Dahil alam naman natin na merong magagawa si Lord para sa atin. Hindi po ba, Brother Ike? Yes, so talagang mayroon siya. At nakakapangalagang mas malaking mayroong posibilidad na kahit na imposible ng tao. Kasi siya po ay Diyos eh. Yun ang sinasabing, bakit susuko ka? Bakit aalis ka? Bakit nahuminto ka sa pagdasal? Kasi hindi naman ako dinirinig ng Diyos. Ano ba yan? So hindi po gano'n. Hindi. Subok lang yan. Kaya ikaw mo gano'n. Okay. Gracias. Non c'è. Niente. Okay, niente. Okay. Ciao. So, yan po. So, talagang isip-isip lang mga kapatid. O kung sinong kinakilala nga Diyos din. No? Alin ba ang Diyos ang kinikilala mo? Mapagmahal? Posible ba sa Kanya ang imposible ng tao? Mapaghimala ba siya? Kasi kung hindi ang Diyos na mapaghimala at imposible din sa Kanya, hindi yan Diyos. So, hindi yan Diyos. Huwag tayong huminto. Kasi may Diyos tayong pinupuntahan at siya lang ang totoo. Okay? Maraming salamat mga kapatid. Talaga. Okay po. Maraming salamat po, Brother Ike, at napakalinaw po nung mga in-explain nyo kanina. Marami po kami natutunan. So, kaya nga yung pinaka-title natin na The Universal Calling ng God, na hindi talaga siya remain exclusive sa isang tao o sa isang sarili lamang o pansarili lamang. Open po iyan para sa lahat. Kaya magpadaloy lang tayo at hindi natin bigyan exclusivity ang pagmamahal ng Diyos o yung mga biyaya niya, mga miracles niya. Para iyan sa lahat. Magpadaloy ka lang kapatid. Babalik din ang Diyos sa iyo. Kasi ikaw naman ang nagsilbing katunayan o patotoo na mapapalago ang kanyang misyon ng lahat po ay maliligtas. Okay? So, gaya ng Canaanite woman ay siya nagrepresenta na ang pagmamahal ng Diyos, ang responde o pagtugon ng Diyos sa pagbigay ng miracles ay hindi maiwan sa Israel o maiwan lamang sa isang tao o isang grupo, komunidad o sikta, denominasyon, kundi hanggang sa kaduluduluhan ng mundo na hindi na kakilala. Kasi tao pa rin sila. Mahal sila ng Diyos. Okay. Maraming salamat po in the universal calling of God for all of us. thank you po, Brother Ike. Maraming salamat po. So, kung wala na pong magtatanong, pwede na